Nagkaalaman na kung sino talaga ang bumuhay sa mga memorable positions from the legendary players na mga naglaro nito. Yan ang aalamin natin sa video na ito. Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Nagtapos na ang bakbakan sa legendary positions mula sa mga batikang manlalaro at ngayon naman ay pinilit na buhayin ng mga malakasang player sa panahon natin ngayon. Round number 4 best game, ito po ang kanilang pinaglabanang position. Laro nila Ali Kind and Max Yue. Ayan, mga world champions yan, no? Ito pala, at mula sa anong opening nang galing ang position na to? Yan ang aalamin natin. Okay? 3 games po ang i-analyze natin ngayon. Meron tayong bagong puzzle, meron tayong sasagutang puzzle, at meron tayong shoutout sa bandang huli. White dito si Anand, nag-E4. E6 si Magnus, French defense pala pinanggalingan. D4, D5, Knight C3, Bishop B4, A3. Aba, ginambitan ni Alexander Alikay nung araw ah. Pinakapture yung E4 pero meron namang Queen G4. Bawi din naman. Pinakapture yung G7, nag-Rook G8, Queen H6, nag-C5. Ayun, pressure, basag kagad sa sentro, nag-Knight E2 lang. Okay, kaunting paliwanag lang po. Pag kinapture kasi yan, maraming pwedeng i-apply dito. Knight BD7. Pero ang importante dito, ang pangit ng pawn structure. Triple pawns yan eh. Pangit, ano? Kaya, para solid ang sentro, nag-Knight E2 lang. Knight BD7, Knight G3, Queen A5, tineret ang pawn C3, nag-Bishop D2, Queen A4, tineret ang pawn sa C2, kumapture sa C5, and nag-Rook G6 muna para makapture yung C5 at walang bitin sa Knight. Nag-Queen F4, Knight takes C5, Bishop E2, and nag-Queen takes C2. Pero parang sumusugod na kagad dito si Magnus. Nag-castle para safety na ang king, nag-knight d5. Nako, saan pupunta yan? Para maka-counter doon, buti na lang may queen d6. O kasi bitin na yung bishop eh. Queen takes, nakipagsabayan at nag-queen takes c3. Nako, winawalis ni Magnus yung mga... At dito mga kamatyas, may itinirang unexpected move si Magnus. Ano kaya yon? Sige po, pakiguess nyo. Pang-puzzle ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Boom! May sacrifice na palang ganyan. Pero okay lang. Hindi naman ganung talong-talo si Anand kasi equal nga lang evaluation bar eh. Dahil leading si Magnus, ayaw na niyang magpagod. Tinabla niya. Perpetual check. Kasi hindi pwede magpilit eh. Pag check kayo magiging H1, matchas, di ba? Kaya mapipilitan talagang mag-King G2 eh. Tapos mag-Knight F4, hindi naman pwedeng pumihit ng King H1, matchas yan. Di ba? Oh, may Knight H3 matchas, may Queen G2 matchas. So, tinabla lang ni Magnus. Gusto niya magpahinga siguro and leading pa rin naman. And tingnan natin ang kanyang next game. Round number 5, ang kalaban niya ay si Grandmaster Amin Basim. Ayan, at ang pinaglabanan nila ay ang posisyon na ito. Mula sa laban nila Garry Kasparov and Anatoly Karpov. Talagang pag Kasparov-Karpov talaga mga kamatyas, no? Talagang hindi malilimutan yung kanilang mga pinaglabanan noong araw. Legendary talaga ang parehong players na yan, ano? Okay, tingnan na natin. Nag-C4 si Magnus, English opening pala ang pinanggalingan, at nag-G3, B3, Bishop E7, Castle, B6, Bishop B2, Bishop B7, E3. Ayan na, ito na yun. Knight BD7, nag-Queen E2, C5 para talagang mainam ang control sa sentro, A6 para walang Knight B5 mamaya, Rook D1, forma-forma ng development, kinapture na, and the Queen C7, nag-A4. Ano ibig sabihin ng A4? Mag-A5 ba mamaya? Rook D8, D3, Rook AC8, and nag-Knight E1. Ayan, tapatan ng bishop in exchange. Capture, capture. Knight E5, nag-F4, pinaalis, lumipat ng pwesto, at nag-G4.
Ayun, mag-G5 na, no? Rook D7, magba-battery. Rook D2, patong, battery din, Knight B4. So, ito na naman yung mga binibiling position na napakahirap pagka ganito. Slightly better nga puti, pero papaano mo idadrive yan sa malaking lamang na position, no? Yan ang challenge talaga sa chess eh. Na nakikita natin kay Magnus eh, no? Nag-Knight D5. Questionably daw ang tira na yan kay Stockfish Computer. Dapat daw po ang tira ay H4. Ayun, tuloy pa rin sa plano ng G5. Na kapag nag-Knight D4, atakihin ng Reyna, magku-Queen G2 lang, diretso pa rin sa G5 mga kamatsas. Okay, balik tayo sa Knight D5 na ginawa, kinapture-capture, Knight D4 pasok, nakipag-exchange na, and nag-Rook B1 para atakihin naman ang next target, the B6 pawn. Rook B8, battery, Bishop D8. Bad move. Dapat daw po Bishop F6. Para walang E5 mamaya. O, tingnan natin. Nag-Bishop D8. Ang idea naman yan para syempre may depensa na kagad. Knight F3. Queen F4. Knight D2. Lilipat doon. Lilipat. Nag-H5. Kinapture lang. Rook D6. Sunod-sunod po ang bad move ni Basem dito. At dapat daw tira Bishop C7. Okay? Pero nag-Rook D6, Knight C4, natempohan ng atake, Rook H6. Hindi naman makakapture. At check, no? Bago makapture, nag-Queen F2, kinapture na. Kasi po dito mga kamatsas, pag chumek, mag-Queen G3 lang eh. So, mauobliga ding ma-Queen to Queen. So, ang gusto mangyari ni Magnus ay endgame battle na naman. Ito na naman tayo kay endgame. So, walang check, ano? May D6 harang lang. Nag-G6 para basagin. Kinapture lang. At nag-D6. Ayun. Nako, nakabawi si Basem dahil bad move din ang ginawa ni Magnus na dapat daw ang tira ay King G2 na mahirap makita. Bakit aatras lang, no? Questionable. Pero, nag-D6, sugod. Rook B7, E5, sugod. Pero, halos equal na ang evaluation bar. Dapat daw dito King G2 pa rin. Talagang pinapaatras si Magnus, ano? E5, mukhang okay naman ah. Mag-E6 nga, then E7 mamaya. Rook F7, ayun. Ito, blunderacious na ito, mga kamatsas. Sama talaga ng evaluation bar, angat na angat. Pabor kay Magnus. Dapat daw ay Rook G5 check. Pag nag-King F3 and King F7. Ay, oo. Dadalin yung king doon sa E6. Very solid for black. Sabay check mamaya sa king. Oo nga, no? Pero nag-Rook F7 eh. Hindi nakita yung plano. King G2. Nakita na ni Magnus. Kasi check na yan dyan. Naku, mamamatya siya. Rook H7. Pinagpatong. King G1. Yun lang. Another bad move. Dapat daw po. Accurate move ay E6 na. Pabayaan na pala yan. Na pag kumapture dyan, takbo. Tatakbo na yung king eh. Paano yan? Nakaporma na yung connected pass pawns. Okay, may mga ganong technique no, napapakain mo yung isang pawn pero unstoppable na rin naman yung advantage. Yan ang mga diskartihan dito. Pero ininda ni Magnus yung H2, nag-King G1 siya. King F7, on time, napigilan tuloy yung E6. Rook F1 check. King E6, Rook F8, kalikot, Bishop G5. Ayun. Dahil po, konti na rin ang oras nila, nagkabigayan na rin talaga, no? Dapat daw tira Rook G5 check. Pag nag-King H1, Rook F7. Ayun, may matcha sa ilalim. Mahuhuli tore, capture, and Rook B3 ginawa dito. Okay, yun lang. Equal ang position. Equal. Pero, balik tayo sa Bishop G5 na ginawa. Ano kaya plano? Magbi-Bishop E3 check? Ayun, nakita ni Magnus ang talagang solid na move. Rook E8 check. King D7 and nag-Rook B8. Check doon. Bishop E3 check. King H1. Good move. Hindi pwedeng capture. Depensado. At nag-King E6. Ayun, bumagsak yung B6. Rook F7 para may check dyan. Kalikalikot. Pero another nice move by Magnus. D7 check. At nag-King E7. Hindi pwedeng capturing yan mga kamatsas. May E6. Bagsakan tore. Kaya nag-King E7, D8 queen, capture, and chumek. Ay, yun lang. Grabing timpla yun. Grabing panimpla yun. No? Bagsakan tore sa F7. Calculated ni Magnus bago niya itira yun. Ano?
Promote lang pala. Ganda ng game 2 niya. Nanalo si Magnus. At itong huling i-analyze natin sa bakbakan between Nakamura and Magnus Carlsen. Tingnan natin. White si Magnus, ang pinaglabanan nila ay laro nila Si Jun, no? Former World Women Champion, taga China, versus Alisa Galyamova. Ito po ang position. Saan kaya galing to? Parang French defense, no? Okay, tingnan natin. Nag-E4, C5, Sicilian pala. Mukhang French kasi datingan eh. Sicilian pinagmulan. Skeveningin. Capture, Bishop E7, capture. Kaya nagkaroon ng double pawn doon. Ayun, oo nga, no? Ayan, okay? Nag-G4, ginipora ni Magnus. Ito na. Sacrifice, H3, sacrifice ulit. Capture. Nagpa 1 pawn down si Magnus pero ang nakikita ko dito, yung king kasi nasa gitna. And may chance ang white na makapagbasag-basag, F5, mga ganon-ganon, para maatake. O nga, no, ganda ng idea ni Magnus, B4, Queen G7, Rook F8, and nag-Knight E2. Pupunta sa D4, Rook C8, Knight D4. Ayun, namali din dito si Magnus. Dapat daw ay Queen takes H7. Depensado nga naman pala ang C2. Okay? Pero balik tayo, Knight D4, nag-Bishop C5, Queen H7, ayun na, depensado na. Bishop takes, Rook takes, Queen C5, inatake, bumalik. Queen F2, ayan na, pasok-pasok, tinirect ang pawn sa F4. Pero dapat daw ay A5, mga kamatsas. Okay, push lang daw, pero nag-Queen F2. Kinapture tuloy ang pawn, good move. Nag-Rook A8 at dito mga kamatsas, mayroong brilliant move na binitawan si Magnusing. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. Grabe. Nakapa ni Magnus tong Queen G7. Brilliant. Pinakain yung bishop. Nag-Bishop C6. Ayan, umiwas lang. Pero tingnan muna natin, ano meron pag kinapture yan? Mag-Rook H8. Ayan, at ang laman nito, pag kinapture, takes, King E7, check, King E8, mag-Rook H1. Ayun. Tapos, ilagay natin ang bishop, let's say, Bishop A4 para may threat kagad. Magbi-B3 muna dito. Ayan, kasi kung check mga kamatsas, aangat lang yan, tatakbo lang yan. Tinignan ko na yan at equalize ang block. So, B3 lang pala muna, then magku-Queen A7. Kasi kung iiwas lang, makikita na natin yung patamaan dito. King D7, capture, King C6, Rook C8. Ayun, may matchas. Okay? Kaya dito ang ginawa, nag-Queen A7. Tingnan lang natin to mga kamatsas para mas maliwanag. Queen E7, Rook H8, King D7, Queen G7. Ayan. Pero pupunta na sa G8 yan. Mangangaling-alikot na ng mga check-check yan. Okay na dito. Super winning ang white. Okay? Yun ang laman ng Queen G7 ni Magnus. At nag-Bishop C6. Rook H8 yun lang. Napaaga naman yung Rook H8. Na-excite. Akala ni Magnus ganun pa rin. Dapat daw po ay Bishop F1. Yun lang. Ang hirap namang isipin yan. Unang-una, nandyan na nga eh. Tapos biglang aatras ng ganun, di ba? Parang masagwa sa mata eh. Pero Rook H8, balik tayo. Kinapture lang. Genius. O pag-angat, depensado. Yung tore. Queen F6, capture, takes. Ayun. Tinabla na lang. Tinabla na lang ni Magnus. So sayang ano. Balik tayo dun sa Rook H8 mga kamatsas. Winning siya eh. Dapat ang tira daw ay Bishop F1. Grabe naman Bishop F1 yan. Atras lang. Tapos ang gagawin ng blocking D7 and magbi-Bishop D3 para mag-F5 mamaya. Medyo malalim. Tabla no? Pero ito po ang standing nila mga kamatsas. Silipin natin. Champion pa rin si Magnus. Matindi talaga. Gintong medalya. Pumangalawa si Nakamura with 3.5 points, Anand and Basim. Ayan, si Basim naman talaga ang underdog at pinakamababang rating dito eh. Pero siguro
gusto ng organizer, meron talagang underdog talaga na tipong sisipa-sipa ng mga or mag-a-upset, no? Pero hindi nagawa ni Basim eh. Wala siyang tinalo, 2 tabla lang. Ayan, kasi may mga nabasa akong comments, coach, dapat hindi si Basim ang inimbitahan. Pwedeng si Wesley So or yung iba para mas attractive. Kaso, syempre, nagasawa na yung ibang tao na puro sila-sila na lang. Kaya hinahaluan ng ganito. Para may underdog na papalo, makaka-upset, nakakashock nga yun. Uy, grabe si Basim, tinalo si Magnus. Parang ganun, ano? Kaso hindi nga nagawa eh. Okay po mga kamatyas. Balik tayo sa ating position. Congrats kay Magnusing. Talagang legendary talaga. Woo! The GOAT daw, the GOAT. Malupites. Ito na ang ating sasagutang puzzle na iniwan natin nitong nakaraan sa laro nila FM Arca versus GM Tran ng talunin ng ating kababayan si GM Tran. And congrats kay GM Arca dahil siya po ang nag-champion sa second round robin or sa second sa GM2 at nakakuha siya ng IM norm. Congrats FM Arca, proud kami sa iyo. Okay, and proud ng buong Mindanao sa iyo. Okay, ito po 'yon. Why to play? Napaka simple lang pero syempre kailangan i-analyze. Ito tira Rook C4. Okay? Tutukan ang Reyna pero pag kinapture ang Queen may matchas. Simple lang naman 'to eh. O kaya ginawa dito sa solution, nag Queen C5 na lang, pinasubo na lang pero talo pa rin ang Black. Queenless na eh. Losing na yan. Okay? O madali lang yan ha. And ito po yung iiwan ko sa inyong bagong puzzle sa video na ito. It's Black to play. Hanapin nyo po yung pinakamagandang magagawa ng Black dito. Ito po yung ating randomized names na mga nag-comment sa video ng FM Arca versus GM Tran. Ginamitan natin ng random picker para makakuha tayo ng 10. Tag-5 sa YouTube, tag-5 sa Facebook. Kaya mag-comment na po kayo ng inyong mga saloobin or side comments para makasama kayo sa random picker. Okay? At ma-shoutout kayo. Shoutout kina June V. Silva, Munib Sally, Anyone Desk, David Sabakahan, Lloyd Jason Papa, Ryan Suarez Teves, Jezreel Mendoza Lopez, Angelo Love You, Gedeon S. Gayafranca, and JRN Francisco. Okay, salamat po mga kamatyas. Para kayo ay ma-shoutout sa susunod nating video, mag-comment na po kayo na mag-comment mga kamatyas at pipiliin kayo ng random picker natin. Meron tayong 5 pipiliin sa YouTube, 5 din sa Facebook. 10 ang shoutout natin per video. Ayan, sino kaya ang maswerte mapipili para sa mga shoutout natin? At yung inyong pong mga comments, meron tayong papremyo sa May 30. Meron akong pipiliing 10. Random picker din. Pipili ako saan mang mga video at kung sino man na naka-comment sa video na yon na ina-upload natin, isang video lang po. Pipili ngayon si comment picker doon ng 10 na mananalo ng GCash. Hindi ko muna sabihin kung magkano. Pero mag-comment po kayo para siguradong makasama kayo sa random picker. The more na nagko-comments kayo sa ating daily uploads, much better. Kasi pag napili natin halimbawa yung video na yon, doon kukunin yung 10 mananalo. Nakapag-comment ka doon, sigurado ikaw ay mapipili. At make it sure na nakashare po sa inyong Facebook. Pwedeng kinuha nyo sa YouTube, share nyo sa Facebook, or mismong in-upload ko sa Facebook, share nyo. Para makuha nyo talaga yung inyong premyo. Nakapag-comment na kayo, nakapag-share pa kayo sa inyong mga Facebook. Maraming salamat mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.